perfect time din ngayon para mag-save this 2026. Paano nga ba maging wais sa pera ngayong 2026 dahil matapos ang sunod-sunod na gastos nitong nagdaang holiday break? Ang tanong, may ipon ka pa ba? Kung ang sagot mo ay wala na at ikaw ay nag-iisip na kung saan kukuha ng pambayad sa bills at iba pang regular na gastusin, dapat ngayong unang linggo ng 2026, simulan mo nang i-reset ang iyong spending habits. Ayon sa financial experts, ang unang linggo ng Enero ang pinakamagandang panahon para ayusin, planuhin at i-budget ang iyong pera. Paliwanag ni Edward Salde, isang financial advisor. Unang-una ay mahalagang magkaroon ng lifestyle check dahil maaaring ang iba ay ramdam pa rin ang bigat ng gastusin na kahit pa tumataas ang sahod ay tila hindi pa rin ito sumasapat. Ito ay dahil mas malaki ang perang nailalabas kumpara sa perang aktwal na kinikita. Kaya't kaalinsabay nito, maganda aniyang simulan ang bagong taon sa pag-aayos ng thinking mindset. Sa thinking mindset kasi, madalas na concern dito sa Pilipinas is yung bata pa naman ako or maaga pa naman para mag-ipon. So ang tendency nun, kapag ganun yung mindset natin, hindi natin namamalaya na habang tumatanda tayo, wala pa rin tayong ipon. Okay? Sabi nga kumbaga kasi sa pag-iipon naman, hindi naman kailangan malaki or maliit. Sa pag-iipon, kailangan mo lang ngayon magsimula agad. Sa pagsisimula, syempre, andun dapat yung disiplina at yung consistency din sa pag-iipon. Dagdag ni Salde na dapat malinaw ang purpose dahil kapag alam mo ang dahilan kung para saan ang iyong pera, ay mas nagiging natural ang pagtatabi nito. Sa pagsiset ng financial goal, dapat realistic, at the same time, specific and time-bound. Kasi for example, gusto ko lang makaipon ng emergency fund this year, pero hindi mo alam kung magkano, nawala rin siya ng essence. Sa murang edad naman ay ito ang natutuhan ni Prince na isang estudyante. Kwento niya kapag may bagay siyang gusto ay talagang pinag-iipunan niya ito at hindi na rin umaasa pa sa paghingi ng pera sa kanyang mga magulang. Pag pinaghirapan mo kasi yung isang bagay, mas masarap sa pakiramdam eh. Kaya isipin mo, isang taon nag-ipon ka, tapos nakuha mo na yung gusto mo. Siyempre masarap yun, kaya gagawin ko ulit. Binabudget ko yung mga kailangan kong igastos, at parang hinihiwa ko yung pera ko sa araw-araw. Kasi, kunwari, pag may pasok ako, nakakuha ko ng 150. Binabudget ko yun lagi sa ano kailangan ko sa pagkain, at sa mga pamasahe, transportation. At yung matitira na yun, mapupunta yun sa ipon ko, tapos di ko na yung gagalawin. Samantala ayon pa kay Salde, maganda rin ang magkaroon ng hiwalay na account para sa emergency fund, bills at leisure. Huwag pagsamahin ang pambayad ng bills sa savings upang hindi ito sabay-sabay na magamit. Bukod dito ayon pa kay Salde, wala namang masama na i-reward ang sarili. Ngunit kapag walang sistema ang deserve ko to mindset, ay dito na nagsisimula ang sobra at ilang unnecessary na paggastos. Pero kapag meron tayong sistema, ano nangyayari? Mas nagiging planado yung gastos natin. At the same time, nagkakaroon lang tayo ng limit. Okay? Ngayon, kung meron tayong limit para sa mga deserve ko to mindset or sa mga deserve ko to or leisures natin, kumbaga, hindi tayo nagkakaroon ng guilt feeling gumastos. Sa kabila ng mga payong ito, ang iba ay hirap na talaga ngayong pagkasyahin ang sweldo lalo na kung hindi rin naman ito kalakihan. Gaya ni Nanay Alma, kailangan nilang magkasya sa kung ano lang ang kanilang pangunahing kailangan at sa madalas na pagkakataon, wala nang puwang sa luho o iba pang bagay. Sasakaan lang, minsan nanghihirap. Ganon. Talagang binabudget nga yung kita namin sa isang linggo. Napakahirap ma'am, sobra. Oo. Yung 1,000, bilhan ko ng bigas, 400 na lang yung sukli. Kasi weekly ang sahod niya, kailangan budget sa weekly. Talagang inaano ko na may matira talaga kasi yung pang emergency gano'n. Ngayong unang linggo ng 2026, isang paalala mula sa financial experts na hindi naman kailangan malaki agad ang iyong iipunin o itatabing pera dahil kahit simple o kahit maliit na halaga ang iyong sinimulang itabi ng may disiplina at consistency, hindi mo mamamalayan na lumalaki na pala ang ipon mo. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.